Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentohan po ng inyong lingkod. Ito po, talagang dito po sa mga media, talagang mga Duterte lang po ang halos umiikot sa ating bansa mga katambay. Ito po, meron naman po nung nakaraang vlog natin, na-vlog na po natin ang sinasabing Sabakwin at ang sinasabing asong gala di umano. Ngayon, ito naman po, siya naman po ang laman ng balita mga katambay. Inakusahan. Okay, sinabing ito raw po ang mga Duterte, lalo ang congressman, si Pulong, ay ito daw mga protector ng droga sa ating bansa. At kasama pa ang asawa ng BP Sara at meron pang mga kasama mga katambay. Pakinggan po natin sa balita ng UNTV at komentuhan po natin mga katambay ang sinasabi nilang asong gala. Ito po, pakinggan po natin. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Paildon, sina Allen Capuyan. Protektor umano ng drug lord sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, kasabwat ni Duterte at Carpio, si dating Bureau of Corrections o BOC Commissioner Nicanor Faldon. Miyerkules ng umaga naghain ng conspiracy to commit illegal drug importation complaint at paglabag sa Anti-Graft and Practices Act si Trillanes sa Department of Justice o DOJ. Kasama sa mga respondent dito si Representative Duterte, Attorney Carpio, dating Customs Chief Faldon at 7 iba pa. Ginawang pasihan ng reklamo ni Trillanes ang nasabat na mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng illegal na droga noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon naman ang umano'y isa sa facilitator o tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang resulta. Ayan po mga katambay, nakita nyo naman po ang talagang sa bagong Pilipinas, gising na gising po lahat at talagang meron po yata itong go signal o permiso di umano ng nasa mataas na posisyon. Umaatake po. Ito po, isinusuka po ito ng taong bayan. Ilang beses po ito tumakbo. Kasama po ng Sabakwin, mga katambay. Di po ba? Ito po bistado na po ng taong bayan, mga katambay. Ang karakas po ng dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon po, nagbabalik na naman po. Itong Trillanes, talagang ito po yata talagang may katungkulan na po yata sa gobyerno natin ito. At talagang mahal na malaking media sa ating bansa. Ang problema po ng ating bansa, nakikita ng mainstream media malalaki, ay puro Duterte. Pamilya lang po ng Duterte, mga katambay. Nakakalungkot po. Wala pong pakialam ang malalaking media natin. Hindi nila nakikita ang kahirapan ng bansa, korupsyon, lumalaganap na droga, at mga kriminalidad sa ating bansa, mga krimen, lalo sa Metro Manila. Hindi nakikita ng malalaking media po yan. At yung nagtataas ang bilihin at napakalaki na inflation na walang trabaho ang mga Pilipino dahil hirap na hirap mag-produce ang ating gobyerno. Di ba ba? At bumabagsak na ekonomiya. Di ba ba? Yung mga issue ng sinasabing Maharlika Fund, ano na nangyari? At yung issue na dapat tugunan din, yung bilyon-bilyon na di umano'y nakuha sa PhilHealth. At ito pa ang pinakamalaking issue na 5,500, mga katambay, na flood control project ng administrasyon ng Bagong Pilipinas na daang-daang bilyon ang ginastos na hindi napakinabangan at walang nangyari. Walang investigasyon at hindi pumuputok sa media, mga katambay. At yung pinakamalaki pang issue, dinadala ni Trillanes, mga katambay, ni dating Senador Trillanes, dinadala niya sa droga. Pero yung issue ng droga ng Pangulo ng Pilipinas, hindi man lang niya mabuksan, hindi man lang niya maungkat
Napakalaki daw ng droga na sinasabi na involved ang pamilya Duterte, lalo ang Congressman Pulong at ang asawa ng Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio, mga tambay. Nakakalungkot. Tutok na tutok sa droga, samantalang yung pinakamalaking droga involved at gumagamit ay pinakamataas sa posisyon sa Pilipinas. Walang investigasyon. At yung mga droga na nakukuha at sinasabing tuni-tuniladang droga ngayon, wala rin investigasyon si Mr. Trillanes kung bakit nakakapasok yun, mga tambay. Di umano. Dapat bang pagkatiwalaan pa natin ang mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa? Puro haka-haka, puro di umano rin. Napakatagal ng issue ito, mga tambay. Ilang taon na po ito na wala rin nangyari sa isay, pero pinapatulan po ng media, malalaking media sa atin, mga tambay. Napakagaling po mag-twist po ng media, mga malalaking media di umano sa ating bansa. Nakikita po natin, pagka may isyong malaki ang gobyerno, napakadali po nila i-twist. Gumagawa ng ibang issue na pag-uusapan, mga katambay. Kahit na itong issue na ito wala namang mangyayari, itong issue na itong droga na ikinakabit mo sa pamilya Duterte, kay Mans Carpio, sa asawa ng Vice President, at sa kapatid, si Pulong. Samantalang yung issue na malaki na nangyari, lalo sa Commander-in-Chief, na itutwist po nila, nagagawan po nila ng paraan, parang pinikula. Para hindi pag-usapan, gagawan mo ng ibang pinikula. Scripted ang nangyayari. Sa tingin ni Kamano, puro scripted lang po. Para malihis ang issue sa administrasyon dahil nakakawindang-windang po ang nangyayari po sa ating bansa na hindi masolusyonan, mga katambay. Problema sa West Philippine Sea, hindi masolusyonan, na wag naman sana yung magkagyera. Problema sa korupsyon, mga overexpending na ginagastos ng gobyerno natin, daan-daang milyon, mga sobra-sobrang ayuda, mga napakahinang pagtugon, napakabagal na pagtugon sa iisa palang bagyo na naranasan administrasyon. Napakabagal. Pati mga LGUs, di ba? At yung mga smuggler ng ating bansa, nawala na po yon. Hindi na natin nabalitaan sa mga balita o mainstream media malaki na sinasabi pa ng Pangulo noong mga nakaraang SONA, bilang na ang araw nyo, bilang na oras nyo. Hahabulin kayo ng bagong Pilipinas. Wala na po. Pati ang droga na sinasabi, nung nakuha po, di mo ba? Sa isang probinsya, di mo ba? Mga tuni-tunilada. Hahabulin din po ng pamahalaan. Wala na rin po tayong balita ron. At ito po, iimbestigahan daw po ng Kamara itong pinakamalaking korupsyon na flood control ng Pangulong Marcos. Wala na rin tutok ang media rito. Ito pong walang kakwenta-kwenta na issue about sa droga na wala namang katuturan at hindi paniniwalaan din ng korte ito. Ito mga sampa-sampa ng kaso na ito, hindi paniniwalaan ng korte ito. Kung matino ang hawak na huwes dito, mga katambay. Hindi natin alam sa bagong Pilipinas. Nakokontrol po yata di umano lahat. Kontrolado na nila. Para lang maikabit, mapabagsak, mapabaho ang reputasyon para hindi na muling makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Ginagamit na gamit po. Ano po ang aasahan natin dito sa senador na ito? Ito po hindi balimbing, mga tambay. Hindi po balimbing ito. Nung panahon po ni dating Pangulong Pinoy, galit na galit po ito sa mga Marcos. Kasama si Laila de Lima, mga tambay. Galit na galit. Pero ngayon, very close po sila ngayon lahat. Talaga po nababasagan pong aso di umano dahil kumakain ng sariling suka, mga tambay. Pero gamit na gamit po ng media. Pinapatulan po. Kaya nagtataka si Kamanong, ang malalaking issue ng bansa natin na dito na mismo sa bagong Pilipinas, napakalalaking korupsyon, napakalalaking droga na involved, pati ang Commander-in-Chief ay nagiging involved sa droga. Tameme. Walang nakikita ang dating Senador Trillanes dito, mga katambay. Ang napakalalaking korupsyon. Wala silang sinasabi. Wala silang binibuksang issue sa bagong Pilipinas, mga katambay.
sa napakalalaki, nakakalulang pera na nauubos, nalulustay. Di umano mga katambay. Nakakalungkot lang. Tapos merong isang ganito, napopolitical na nga po ito. Napopolitical harassment na ang mga pamilya Duterte at nakadikit sa mga Duterte. Nabawasan ng mga seguridad. Binawasan ng mga security kasama ang mga senador. Meron pa tayong balita, di umano, pati ang mga senador na malapit sa Duterte, tulad ng Bongo, Bato de la Rosa, si Robin Hood. Binawasan din daw di umano ng mga security. At kasama ang Vice President. At ang pamilya Duterte, binawasan din daw po di umano. Pati po security ng dating Pangulong Duterte. Nakakakalungkot lang po. Masyado po nilang binabagsak at pinagkakaisahan. Lahat na po sila. Nag-join forces na po ang mga ito, mga katambay. Kaya dapat po magising po tayo rito sa ganitong sitwasyon ng bansa natin na ilulubog po tayo nito. Lulubog tayo sa kumunoy pagka ganito ang sistema ng bansa at ganito po ang liderato. Hindi po natin ito nakasanayan ng 6 na taon sa pamumuno po ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Tumataas po ang ekonomiya natin. Gumaganda ang pasok ng mga investor sa ating bansa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang dumadami po ngayon para pabagsakin ang mga pamilya Duterte. Talagang puspusan po dahil malapit na ang halalan. Nakakalungkot lang po. Gamit na gamit ngayon. Yung dating sinusukan ng mga taong bayan, ang aso at ang saba, ngayon sila po ang bida. Bagay, matatalino naman tayo mga tambay. Alam na natin ang galawan. Ngayon, nabulgar na sa atin ang administrasyon, lalo ang sinasabi nga natin Marcos. Ganito pala magtrabaho ang Marcos sa bansa. Napabango lang, nakabalik sa pwesto, pero ito po ang napala natin sa administrasyon po ng Marcos, mga katambay. Puro anomalya, puro corruption, di umano, droga, krimen, at napakalalaking mga smuggler na hindi napaghuli na dapat itutukan. At very, very, sabi nga, sobra-sobra, very, very, kung maggagastos, di umano, na bawal ang walda sa kanila. Puro ayuda. Sobra-sobrang ayuda. Sobra-sobrang confidential fund. Mga extraordinary, sobra-sobra, mga katambay. Walang investigasyon dyan si dating Senador Trillanes. Yung sobra-sobra nilang, travel fund, sobra-sobrang gumastos, at hindi rin nila iniimbestigahan yung ni Senador Trillanes, ni dating senador. Walang investigasyon doon sa pumutok na hindi pwedeng i-audit ang mga kapitapitagang mga senador at kapitapitagang mga congressman. Walang issue po dyan ng senador. Sa Duterte lang po siya nakatutok na hindi na po Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Kaya talagang alam na po natin, basang-basa na natin, walang iniwan po ang administrasyon di umano ni Pangulong Marcos sa administrasyon ni Pinoy. Kopyang-kopya po. Parang Xerox copy, mga katamay. Laganap na ang lahat. At sila-sila po magkakakampi. Sila-sila. Lahat. Kaya magising po tayo. Inuulit ni Kamanong, magising na po tayo dito po sa susunod na halalan. At sana rin po, magising din po ang ating mga kasundaluhan, mga katambay, sa ganito nangyayari. Walang mangyayari sa ating bansa. Magising na. Kasi wala po tayong asahan sa PNP, mga katambay. Wala po tayong asahan sa PNP. Baka naman ang ating mga general, mga kasundaluhan, hindi pa ganito kalpalamak na sumasawsaw sa mga politiko, sumasama sa mga politiko, di umano. Nakakalungkot lang po. Katulad dito, ano mangyayari dito? Wala. Ginagamit lang ang media, para ma-twist, sinasabi ni Kamano, ma-twist ang problema ng gobyerno para matabunan ang mga issue. Di po ba? Kaya lang, gising na tayo. Nakikita po natin, nakikita ni Kamanong kung paano nila i-twist at tabunan ang issue, na puro kapalpakan na administrasyon, mga tambay. Ito nga lang naman mabilis na kaagatin ng taong bayan pag pinag-usapan ng mga Duterte. Kaya magagaling din na mag-isip ang mga gumagawa ng script. Puro script po ito, mga katambay. Script. Hindi po ito ang tunay na problema ng bansa. Alam po natin yan. Alam po ninyo yan, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po. Muli po, si Katambay Manong po, nakakalungkot po na nagbabali ka na naman ang mga sinusuka ng mga Pilipino na katulad po nito na nagsasalita na naman sa media.
Nakakalungkot. Ingatan nawa po, lalo po ang pamilya Duterte. Ingatan po at isama natin sa ating mga panalangin. Kailangan po natin ang mga makabayang politiko. Sa panahon ngayon, iilan-ilan na lang po ang mga makabayan, mapagmahal sa mga Pilipino. At syempre, may tapang at malasakit mga tambay. Muli po, si Katambay Manong. Paalam sa muli po. Bye-bye. Ingatan nawa.